Nagliliwanag na ang mga istruktura na tila paraiso sa gitna ng masukal na kagubatan. Iba't ibang ingay ang maririnig. Sigaw ng mga pinalad na manalo sa sugal, ang hikbi na nabaon sa utang, at ang pagtangis sa mga taong ginawang alipin ng sindikatong ito. Suot ang maskarang nagkukubli sa kanyang pagkakakilanlan, binuksan niya ang isang alak at isinalin sa kanyang baso. Muli ay sinipat niya ang payapang operasyon ng kanyang imperyo na naka-live feed sa kanyang TV screen. Sa loob ng isang buwan, ay naging patok ang iligal na pogo na ito nang pasukin ng mga taong hayok manalo ng salapi. "Sir, we need to evacuate." Kalmadong sabi ng kanyang asistan, pagpasok sa kanyang opisina. Itinuro nito ang kinaroroonan ng bata-batalyong SWAT team na mabilis na pumapasok sa compound dala ang high-powered na baril. Although I expected this kind of betrayal from the chief, I did not expect him to move swiftly. Sabi niya, sa kamarahang sumimsim sa kanyang baso. Sinilip niya mula sa pinakataas na floor ang pagdagsa ng mga pulis sa ibaba na nagpupumilit pumasok sa building na kinaroroonan niya. "Walang kikilos!" Sigaw ng isang babae at tinutok ang baril sa taong nakamaskara. Nagkatinginan ng dalawa na parehong hindi makapaniwala kung paano nakapasok ang babaeng yun sa opisina, gayong high-end ang seguridad nito. Isa-isa nakapasok ang SWAT team at pinalibutan sila. "Alias Serpente, ikaw ay inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na hawak ko," sabi ng babaeng pulis at inilabas ang papel sa kanyang bulsa. "May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman." Patuloy pa ito sa paghakbang upang pusasan ang tinutukoy nitong serpente. Ngunit sa isang iglap, malamig na bakal ang dumikit sa kanyang sentido. Agad na naalerto ang team at sabay-sabay tinutok ang kanilang baril sa lalaking asistante serpente. "Don't you dare, SPO1 Cassandra Reyes," sabi nito sa kadumating ang kanilang backup laban sa mga pulis. Suot ang tactical gear. Kanilang itinaas sa mga baril upang tapatan ng SWAT team. Mas marami ito kaysa sa grupo ng mga pulis na ikinabahala ng grupo ni Cassandra. Kalmadong naglakad si Serpente sa gitna ng mga tauhan habang ang assistant nito unti-unting umaatras upang sundan ang kanyang amo. Isang malakas na hampas ng hangin na mula sa mabilis na pag-ikot ng LSC ang nangingibabaw sa paligid na nanggaling sa rooftop. "Holding position! We need backup!" Pagradyo ni Cassandra sa kanyang superior na matalimang titig kay Serpente na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Gustuhin man niyang kumilos upang habulin ito, ngunit ayaw niyang itaya ang buhay ng mga kabaro. "Huwag niyong hahayaan makatakas ang ahas na yan, Reyes," utos ng kanyang superior sa radyo. Ngayon, nakamonitor ito ng live gamit ang bodycam ng mga operatiba. "We can't, sir. Our men will be at stake," sagot ni Reyes. At muling tinignan ang mukha ng mga kasamahan na naghihintay ng kanilang kapalaran mula sa kanya. Sinipat din niya ang kabilang panig ng 2 beses na mas marami sa kanyang grupo. "Susunod ka, Reyes, o kakasuhan kita." Banta pa nito. "Will you take responsibility, sir?" Kalmadong tanong ni Cassandra. Saglit na natigilan ng kanyang superior sa kabilang linya. Naalala nitong recorded ang kanilang usapan at maaari itong gamitin laban sa kanya. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa chopper ang tumutok sa glass wall ng building. Lalong lumakas ang hampas ng hangin na may kasamang alikabok nang pumantay ito sa kanilang kinaroroonan. Bagamat madilim ang loob ng chopper, mariing tinitigan to ni Cassandra na dahan-dahang ibinaba ang baril. Alam ni Serpente na hindi siya nakikita nito, ngunit maging siya nakipagtagisan ng titig dito.
Kinakabisado bawat detalye ng mukha ng babae. Kasama ang pangakong hindi ito ang huli nilang pagtutuos. Sabay-sabay na tinapon ng mga tauhan ni Serpente ang kanilang mga baril sa sahig at lumuhod na nakataas sa mga kamay. Maging ang SWAT team, naguguluhan sa biglaang pagsuko ng mga ito. At walang nagawa kundi kolektahin na lamang ang mga ito kasabay ng pag-rescue sa mga naging biktima ng human trafficking. Isang mabigat na figurine ang lumipad at bumasag sa salamin pagpasok ni Cassandra sa opisina ng hepe. Nanggagalaiti ito sa galit, matapos bigong mahuli ang ahas. Gayunpaman sumaludo pa rin siya dito. Anong ginawa mo, Reyes? Sigaw nito. Ilang taon ang tinutugis ang ahas na yan. Ngayon sinayang mo yung nag-iisa nating pagkakataon. It's not worth the risk, sir. Kalmadong sagot ni Cassandra na diretso ang tingin. Saka bakit bigla kayo nagmamadali? Noon naman po laging rejected ang proposal ko tungkol sa kanya. Kulang na po ba ang binabayad niya sa inyo? Napasinghap ang hepe kasabay ng pag-igting ng panga. Umiwas ito sa mga tingin ni Cassandra habang dahan-dahang kinukuyom ang kanyang kamao. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Get out of my office now! Madiing sabi nito. Sumaludo muli si Cassandra at tahimik na tumalikod sa kanyang hepe. Pagod, gutom, puyat at stress. Gusto na lamang ni Cassandra na umuwi at magpahinga sa bahay matapos ang mahabang gabing yun. Unti-unti nang nagpapakita ang araw habang binabagtas ang daan patungo sa kanilang tahanan sa Laguna. Sa kanyang pagdating sa bahay, naabutan niya ang kanyang ina at kapatid na babae sa sala. Kasama ang isang lalaki na noon lamang niya nakita. Magkaharap sila ng kanyang ina na may matalimang titig. Ano meron? Sino siya? Tinuro niya ang lalaking halos kasing edad ng kanyang kapatid na katabi nito. Ayan! Yan yung pinapaaral mong kapatid. Kumirengking, ayan, buntis! Diretso ang sagot ng kanyang ina na may bahid ng inis sa boses. Aksidente lang yan, ate. Sagot nito sa gitna ng pag-iyak. Aksidente? Biglang sigaw niya na hindi matanggap ang pagdadahilan ng kapatid. Paano? Nabundol ka na rumaragas ang... Pinikit niya ang mata at hindi tinuloy ang sasabihin. Ayaw niyang sabihin yun. Kagabi lang, Denise. Kagabi lang. Nasa hukay ang kalahati ng katawan ko. Hindi ko pinupulot ang perang sinayang mo. Sa pagkakataong yun, naalala ni Cassandra lahat ng sakripisyo niya. Mairaos ang kanyang pamilya. Tiniis niya ang hirap na malayo sa kanila ng ilang taon simula sa training sa PNPA hanggang sa maging pulis. Sinikap niya magkaroon ng scholarship para makapag-aral ng libre. At iginapang ang sariling pag-aaral. Ngayon kapatid niya naman ang nasa kolehiyo. Nakakapag-aral sa isang prestihiyosong universidad gamit ang perang niloan niya at babayaran niya yun sa loob ng 10 taon. Sa isang iglap, nawala ng kabuluhan lahat. So ginawa niyo? Wala ka na maaasahan sa akin. Simulan mo na mag-alas sa balutan at ikaw. Hinarap niya ang kasintahan ng kapatid na ngayon nakayuko din. Siguraduhin mong paninindigan mo ang kapatid ko. Kung hindi, hahantingin kita hanggang impyerno. Yes, ma'am. Sinubukang umidlip ni Cassandra sa gitna ng sunod-sunod na problema. Ngunit nanatiling gising ang kanyang diwa, habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Nawalan na rin siya ng ganang kumain man lang dahil sa nangyari, at tila nawawalan siya ng motibasyon para magpatuloy. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bedside, sa pagbabakas sakali na makatanggap ng balita mula sa trabaho. Gayong 2 araw siyang naka-leave. Pinapanalangin na sana may update na sa kinaroroonan ni Serpente. Upang may dahilan siyang bumalik sa opisina at lunurin ang sarili sa trabaho. Isang tawag ang kanyang sinagot nang hindi tinitignan ng cellphone. Hello? Any update? Atat na bungad niya. Girl, ano ka ba? Si Leah to? Sagot ng kausap sa kabilang linya na matalik niyang kaibigan.
Agad bumagsak ang balikat niya sa pag-aakalang tungkol sa trabaho ang tawag na yon. Bakit dito sa work phone ko tumatawag? Tanong niya na may bahid ng lungkot. Akala ko kasi nasa work ka. Di ko makontak yung personal number mo. And what's with your voice? Did something happen? Nag-aalalang tanong nito. Don't even ask. Bumuntong hininga siya at sinandal muli ang kanyang likuran sa headboard. Sa ngayon, wala siyang ganang pag-usapan na nangyari ngayong araw. I don't know what happened, pero if ready ka na sabihin, I'm all ears for you, ha? Ani Lia na pilit pinapagaan ang pakiramdam niya. Marahang tumango si Cassandra kahit di nakikita ng kaibigan. Pinipigilan niyang bumagsak ang luha na nagbabadyang umagos sa kanyang pisngi. Sa kabila ng pagiging makulit na ugali nito, narito ito palagi upang suportahan siya. Anyways, kaya ako napatawag para ayain ka sana. You've been working hard these days, so I set up a blind date for you. Lia, alam mo namang hindi ako mahilig sa ganyan. Kunot noong sabi ni Cassandra. Come on, Cass. Try something new naman. Huwag puro trabaho. Sige ka. Baka tumanda kang dalaga. Saka don't worry. Hindi kita isa-set up sa chararat. Kung wala lang akong jowa, naku girl, pinatus ko na to. Excited na sabi ni Lia na kinikilig habang tinitignan ang profile ng ka-blind date ni Cassandra. Saglit siyang napaisip. Ilang taon na din siya nagtatrabaho para sa pamilya. Siguro wala namang masama kung piliin niya ang sarili ngayon. Ano, Jika? Kailan ba? Tanong niya. Mamayang gabi na. Kung Jika, sasamahan kita magpa-makeover ngayon. Suot ang old rose, off-shoulder dress. Inilugay niya ang kulot niyang buhok na madalas niyang pinupuyod kapag nasa duty. Muli tinitigan niya ang sarili sa salamin. Malayo ang itsura niya kesa sa karaniwang ayos niya sa simpleng make-up na ginawa ni Lia. Tila nagbuka siyang mas babae. Huminga siya ng malalim upang ipunin lahat ng lakas ng loob bago bumaba ng taxi na nagatid sa kanya sa isang high-rise building kung saan nasa top level nito ang isang fine dining restaurant. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Serpente habang tinatanaw ang mga tao mula sa top floor ng isang high-rise building. Matapos ang importanteng meeting, naiwan siyang mag-isa sa pinareserve niyang restaurant. Pagkatapos ng enkwentro kagabi, isa-isang nag-backout ang mga investor sa bagong tayong illegal na pogo. Ibinato niya ang ashtray sa inis matapos manuot ang amoy ng sigarilyo sa paligid, gayon din ang folder sa kanyang mesa. Mabilis na nilinis ng crew ang nagkalat na upos ng sigarilyo at papel habang kuyom ang kanyang kamao. Ilang abo din ang naiwan sa kanyang kamay at relo. Gusto niyang balikan ng pulis na nagkanulo sa kanya. Pati ang babaeng pulis na yon, bago tuluyan nito madiskubre ang kanyang katauhan. Kahit anong pilit niya magtago, tila nakagagawa ito ng paraan para mahanap siya. Alessandro? Tanong ng isang babae na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Wala siyang inaasahang bisita, kaya agad niyang nilingon ito. Ngunit natigilan siya nang mapagtanto kung sino may-ari ng boses na yon. Bumungad sa kanya ang mukha ng babaeng laman ng kanyang isipan. Hindi niya aakalaing magkakatagpo ulit sila ng landas. Gayong pinag-iisipan niya kung paano ito papatayin. Mas lalo itong gumanda sa suot nitong pink dress. Nakalugay ang buhok nito, nakulot, na bumabagsak sa balikat. Malayo sa itsura nito kapag nakasuot ng tactical gear. Ikaw si Alessandro, yung ka-blind date ko? Tanong ni Cassandra. Wala siya nakitang ibang customer sa paligid. At ito rin ang tinuro ng staff na reserved table para sa kanila. Ilang segundo siyang natigilan bago muling makapagsalita. Yes. I'm Alessandro Romano. Pleased to meet you, miss. Agad na tumayo si Alessandro upang ilahad ang kanyang kamay. Kasabay ng ngiti nitong mapang-akit. Cassandra Reyes. Pleased to meet you too. Sagot nito at kinamayan siya. Mabilis na hinila ni Alessandro ang kamay upang halikan to. You look gorgeous. Puri nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang liit nga naman ng mundo.
Sa dinami-daming babaeng maliligaw dito, bakit siya pa na ilang taon ang tumutugis sa kanya dumating? Isang idea ang pumasok sa kanyang isip habang nakatitig sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra at mabilis binawi ang kanyang kamay. Hindi siya sanay sa ganitong trato mula sa isang estranghero. Thanks. Ikaw din, you are very formal? Nag-aalangan niyang sabi. Ngumiti ito ng pilit dahil sa kaba habang nakatingin sa mukha ni Alessandro. Gwapo nga ito sa suot itong puting tuxedo at maayos ang nakapamadang buhok. Have a seat. Sabi ni Alessandro na marahang inayos ang upuan ni Cassandra na tila isang gentleman. Thank you. This place seems expensive. Sure ka na ba na dito tayo? Pwede naman tayo lumipat if you want. Don't worry. I have reserved this whole place just for us. Ngiti ni Alessandro na pilit kinukubli ang pagsisinungaling. Ang totoo niyan, siya ang may-ari ng restaurant at ng buong building. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Just for a date? Parang OA naman ata. Natatawang komento niya. Ngunit sa loob-loob niya, tila nai-intimidate siya. Parang pinapamukha agad nito ang malaking pagkakaiba ng kanilang mundo. Isa-isang dumating ang mga entry habang tumutugtog ang violin sa kanilang tabi. Isang romantic piece na bumabalot sa paligid. I just want to make sure we have peace and privacy. Sagot ni Alessandro at marahang sumimsim sa wine glass. So tell me, what made you agree to this date? Well, to be honest, it is not really my thing. Friend ko lang yung nag-setup nito and I want to try something new naman kaya pumayag ako. How about you? You seem like a busy businessman to be on a blind date. What makes you say so? Tanong ni Alessandro at sumandig palapit sa kausap na natutuwang hinahamon ang hula nito. Maaari niya na itong patayin anumang oras dahil nandito na ito. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. Interesado siyang malaman kung paano ito mag-isip, tulad ng kung paano nito nasusundan ang kanyang bakas. Pinakaayaw niya sa lahat ay malamangan ng isa lamang pulis. Muling tinignan ni Cassandra si Alessandro na tila isang scanner. Your suit is too formal para sa isang blind date. Like you seem to have a few prior appointments, like business meetings. Plus, I can smell a faint traces of cigar. Hinila ni Cassandra ang kaliwang kamay nito at pinahid ang abo na naiwan sa manggas nito. Bukod doon, kinapadi niya ang palad nito at chinek ang mga daliri. You're also not a smoker, based on your teeth and nails. Kaya I'm guessing na may naunang bumisita dito bago sa akin, which also means you did not reserve this place just for us. You are the owner of this place, under the Romano Group of Companies. Tama ba ako? Dagdag pa nito at pinakita ang isang document na napulot niya sa ilalim ng mesa. Nakasulat ang pangalan ni Alessandro, pati ang posisyon nito sa kumpanya. Agad niyang binitawan ang kamay nito, nang mapagtanto ang nakakahiya na ginawa. Isa ito sa mga habit na pinilit niyang tinatago kapag may naoobserbahan siyang kakaiba. Very well. Ngumiti si Alessandro na namamangha. Tila magiging challenge para sa kanya ang magsinungaling sa isang katulad ni Cassandra. Your observation is exquisite. I am indeed the owner and the CEO of Romano Group of Companies. May I ask, what do you do to have this kind of talent? I'm a police officer. Sorry if I invade your personal space. Sadyang nadadala lang ako ng trabaho. Sagot niya at ngumiti ng nahihiya. Oh, a police officer. Sabi ni Alessandro na bahagyang kumunot ang noo. Ngunit nanatili ang ngiti sa labi. I should be careful then. You might get to know more of me with just another glance. Sa likod ng kanyang mapang-akit na tingin, kinukubli niya ang kanyang masamang intensyon dito. Sa ngayon, hahayaan muna niya ito mabuhay upang maging parte ng kanyang laro.
Hindi nila namalayan ang mabilis na paglalim ng gabi sa gitna ng tawanan at kwentuhan. Agad na nagpaalam si Cassandra kay Alessandro. Nang makita ang oras, pasado 11:00 na. Tiyak nag-aalala na ang kanyang ina. Gayong ang paalam niya hanggang 10:00 lang siya. Let me drive you home. Alok ni Alessandro, na hinatid siya pababa ng building. Huwag ka na mag-abala. Magta-taxi na lang ako. Laguna pa kasi uwian ko eh. I insist. It's already late, and it's not safe for you to travel alone. Hindi na nakatanggi si Cassandra nang buksan nito ang pinto na itim na kotse sa kanilang harapan. Tahimik ang naging biyahe at umepekto agad ang pagod sa katawan. Malamig ang aircon ng sasakyan habang tumutugtog ang pamilyar na kanta sa radyo. Saglit na napapikit ang kanyang mata hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng antok. Nang magawi ang tingin ni Alessandro sa katabi, marahan siyang napangiti. Mukhang mabilis na nagiging komportable na ito sa kanya. Mas magiging madali sa kanya ang paikuti nito gaya ng kanyang plano. Agad niyang tinabi ang sasakyan. Hinubad ang kanyang suot na coat upang ikumot sa babae, saka nagpatuloy sa pagmamaneho. We're here. Marahan niyang tapik sa katabi. Agad na bumalikwas si Cassandra at hindi na malayang nakatulog na pala siya. Tumingin siya sa labas at nakitang nakapark na sila sa tapat ng bahay nila. Nakaabang din ang kanyang ina sa labas, kaya agad siyang bumaba ng kotse. Mama, sorry po nakaligtaan ko yung oras. Bati ni Cassandra at agad nagmano. Sino yung kasama mo? Bumaling ito kay Alessandro na bumaba din ng kotse. Si Alessandro po, Mama, kadate ko. Nahihiyang sabi ni Cassandra. Ito ang unang beses na may pinakilala siyang lalaki sa ina. Sobrang istrikta nito sa kanya noon pagdating sa ganitong bagay. Kaya hindi niya alam ang magiging reaksyon nito. Good evening, Mrs. Reyes. Ngayon alam ko na kung saan nagmana si Cassandra ng kagandahan. Mukhang nakuha niya sa mama niya. Asus, nang bola pa. Tawagin mo na lang akong Tita Carmela. Salamat nga pala sa paghatid sa anak ko. Alam mo naman kahit pulis na ito, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. No worries, Tita Carmela. Next time, I'll drive her home early. Basta sa susunod, sa akin ka muna magpapaalam bago kayo lumabas ni Cassandra. Halika, tuloy ka muna sa loob. I'm sorry, Tita, but I have to go. I still have appointments tomorrow morning. Ganun ba? Ay siya, sige. Ingat ka sa pagdadrive, anak. May kung anong kumirot sa puso ni Alessandro nang tawagin siya ng ginang na anak. Isang pamilyar na pakiramdam na dala ng presensya na isang taong lagi niyang hanap-hanap. Thank you, Tita. It was a pleasure meeting you. Bumaling siya kay Cassandra. I'll see you soon. Good night. Tipid na sagot ng babae na tinatago ang pagmumula ng pisngi. Muli ay sinilip ni Alessandro ang rearview mirror ng bahay nila Cassandra. Habang papalayo ang kanyang kotse, unti-unting nawala ang ngiti nito at malamig na tumingin sa kalsada. What a lovely home you have here, Reyes. Bulong niya. Matapos ang 2 araw na leave ni Cassandra, balik na agad siya sa trabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap nila ni Alessandro at mukhang malaki ang naging development ng kanilang relasyon sa loob lang ng 1 buwan. Isang iced coffee ang inilapag sa kanyang mesa. Tiningala niya ang maliwalas na mukha ng kabady na tila walang bakas ng stress sa gitna na nakakalunod na trabaho. Libre ba to? Tanong niya. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Oo, para sa'yo talaga yan. Sagot nito at umupo sa kabilang desk. Mukhang di matutuloy ang kaso sa'yo ni Hepe. 1 buwan ang nag-awal pagkatapos ng operasyon natin. Talaga? May nakakontak na ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Cassandra. Tila hindi maganda ang kanyang pakiramdam dito. Panalangin niya na sana huwag maging totoo ang kanyang hinala. Wala eh. Pati pamilya na rin daw hindi makontak. Sa tingin mo, Gio, may nangyari na masama sa kanila? Maaari. Maaari ding tumakas na sila palabas ng bansa. Siguro ganun na lang isipin natin. Naawa ko sa pamilya niya. Wala silang kasalanan.
Sa pagkakaalam ni Cassandra, may malubhang sakit ang asawa ng hepe, kaya napilitan nitong tumanggap ng bribe mula kay Serpente. Ang hindi niya maintindihan, ba't biglang nagbago ang isip nito ngayong ilang taon na nitong pinoprotektahan ang grupo ng sindikatong yon? Wala din tayo magagawa. Hindi natin kontrolado ang desisyon ni hepe. Kahit saan tignan, mali pa rin ang ginawa niya. Pareho silang natahimik. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan ni Cassandra. Saka tumingin sa larawan ni Serpente. Nakuha mula sa CCTV. Bakit pakiramdam niya malapit lang ito sa kanya? May gagawin ka ba after shift? Ayain sana kita kumain sa labas mamaya. Sabi ni Gio na bumasag ng katahimikan sa gitna nila. Dingid sa kaalaman ni Cassandra, balak na nito ipagtapat ang nararamdaman para sa kanya. Ngunit ilang beses na yung naudlot dahil sa sunod-sunod na operasyon ng kanilang grupo. May plano ako mamaya next time na lang siguro. Sagot ni Cassandra at tinignan ang screen ng kanyang cellphone. Marahan siyang napangiti sa kanyang nabasa. Bakit? Saan ka pupunta? Usisa ni Gio. Napilit tinatago ang pagkunot ng noo. Napansin din niya ang pagbabago ng kilos ng babae. Tila mas maaliwalas ang itsura nito kumpara noong nakaraan. Masaya ang mata nito at maganda ang ngiti na noon lang niya nakita sa loob ng ilang taong magkatrabaho sila. Lalabas kami ni Alessandro. Sagot nito na pinipigil ang umiti. May date kayo? Biro ni Gio. Napilit tinatago ang bigat sa kanyang boses. Parang gano'n na nga. Mauna na ako Diyan yung sundo ko Kinuha ni Cassandra ang bag sa mesa at isinabit sa balikat. Dali-dali itong lumabas ng building at agad na tumayo si Gio upang silipin ang tinutukoy nitong sundo. Bumaba sa kotse ang isang matikas na lalaki. Suot ang itim na polo shirt at brown pants. Pinagbuksan nito ng pinto si Cassandra. Napilit tinatago ang pamumula ng pisngi sa mga gestures nito. Muling tinignan ni Gio ang mukha ni Alessandro. Tila pamilyar ito at masama ang kutob niya sa lalaki. Sinipat din niya ng tingin ang larawan ni Serpente na nakadikit sa corkboard. Romano, Group of Companies. Bulong ni Gio at tinignan ang bill sa ospital ng asawa ng dating hepe. Umabot ng mahigit 3 milyon ang naging donasyon ng kumpanya na nagko-cover sa lahat ng bayarin sa ospital. Posible kayang may ugnayan to kay Serpente? How was your day? Tanong ni Alessandro habang nagmamaneho. Ito, lunod sa tambak na trabaho. Bukod sa magkakaroon kami ng bagong hepe, kailangan ko pa siyang i-brief tungkol sa kaso ni Serpente. Serpente? The mafia boss was always on the news? Tanong ni Alessandro na may bahid ng pagkukunwari. Yes, we've been tracking him down for almost 2 years. Sa ngayon wala pa kami update sa recent location niya since last encounter namin sa kanya. And alam mo ba, na sa dami na humawak sa kaso niya, ako pa lang yung nakakaharap niya ng malapitan. You are indeed a great police. Papuri ni Alessandro na tinatago ang pagiging sarkastiko ng kanyang tono. Hindi naman. The thing is, in this profession, I think dapat porsigido ka masolve ang kasong hawak mo. And what drives you to solve Serpente's case then? Galit at awa. Malungkot na sagot ni Cassandra at tumingin sa bintana. Dahil sa kanila, nalulung ang papa ko sa sugal. Nalubog kami sa utang nang maglaho ito na parang bula. Sigurado may kinalaman si Serpente sa pagkawala niya. Pero mahirap nang patunayan yun, lalo na matagal na yung kaso niya. Saka, naawa din ako sa mga nalulong sa sugal. Nakikita ko sa kanila at sa mga pamilya nila, yung sarili ko noon na dumanas sa matinding hirap sa buhay. Paano kaya nakakatulog sa gabi si Serpente, Na alam niya may nasirang buhay dahil sa kanya? Ganun ba talaga kahalang ang bituka niya? Naghari ang katahimikan sa gitna nila. May kung anong kirot ang gumapang sa puso ni Alessandro. Pinalaki siyang halangang bituka, pero bakit siya nakokonsensya? Alam niyang illegal ang ginagawa niya pero hindi niya naisip na hindi lang ang mga taong lulong sa sugal ang apektado. Pati rin pala ang pamilya nito. Pasensya ka na sa drama ko. Biro ni Cassandra na pinapagaan ang malungkot na atmosfera
Ikaw, kumusta ka naman? Things has been working well since I have my lucky charm here by my side. Sagot nito na may pilyong ngiti. Ayan ka na naman sa pambobola mo. Iiling-iling na sabi ni Cassandra na tinatago ang pamumulan ng kanyang pisngi. Wala na itong ginawa kundi kulitin siya sa maghapon. Kaya pinagbigyan niya ito sa kanyang imbitasyon. It's true. Ever since we met, good things keep happening. Like you're attracting them somehow. Tumingin muli siya rito na may malawak ng ngiti. Masaya lang siya ngayon matapos mag-close ng mga deals sa bago niyang investor sa loob ng isang buwan. I think we should go to Enchanted Kingdom? Suhestyon pa ni Alessandro. Talaga? Sakto di pa ako nakakarating doon. Hanggang pere lang kasi ako dati eh. Excited na sabi ni Cassandra na parang bata. Ngumiti si Alessandro at tumango. I didn't expect you to be fond of things like that. Hay nako, kung alam mo lang kung gaano ako kamaster sa mga ganyan, magaling ako sa mga laro. Sa carnival. Trust me. Pagyayabang ni Cassandra. Let's have a game. Let's see who can win most stuffed toys. At ang matatalo, dapat i-fulfill ang winner's request. Deal? Okay, deal! Masayang sabi ni Cassandra na may malawak na ngiti. Excited na ito makarating sa lugar na minsan niyang pinangarap. Nang makarating, una nilang pinuntahan ang target shooting. Unang sasalang si Cassandra na kinasang mahabang pellet rifle at walang mintis na pinatumba ang mga target sa estante. Kung di mo na itatanong, isa ako sa pinakamagaling na sharpshooter sa batch namin. Sabi ni Cassandra na may halong pang-aasar. Matapos na ito matalo sa unang laro. Bawi ka na lang sa next game. No doubt. Ngiti ni Alessandro nang iabot sa kanya ni Cassandra ang napanalunang panda bear. Sinadya niya magpatalo sa larong yon upang hindi ito maghinala sa totoo niyang pagkatao. Ang last game na nilaro nila ay ang toss na napili nila bilang tiebreaker. Sa hudyat ng staff, sabay nilang inihagis sa mga ring upang ma-shoot sa mga bote. Determinado ang dalawa na manalo sa huling laban. Sa una hanggang ikatlong tira, pareho nilang na-shoot yon sa designated na bote. Ngayon, sa huling tira nila, hinalikan ni Alessandro ang kanyang pato, habang si Cassandra kalmado nakatingin sa mga target. Ready, set, go! Sabay nilang hinagis ang huling pato at pinanood kung paano lumipad ang mga ito sa pinakahuling target. Yes! Sigaw ni Alessandro na pumasok ang kanyang pamato. Samantalang bigo makapasok ang ring ni Cassandra na lumihis sa target. Ikaw ang panalo. Nakabusangot na sabi ni Cassandra. Bahagyang nawala ang ngiti sa mukha ni Alessandro. Nang makita itong sumimangot. Joke lang. Congrats sa unang panalo sa pustahan natin. Inabot ng staff ang isang stuffed crocodile kay Alessandro. At agad hinilan nito si Cassandra at marahang bumulong. I told you, you are my lucky charm. Pagkatapos ng kanilang laro, napagdesisyonan nilang magpahinga muna sa isang bench dala ang sandwich na binili nila. So ano yung request mo? Tanong ni Cassandra sa hakumagat sandwich na hawak. Siguraduhin mo lang na-afford ko yan ha. Alam mo naman marami akong binabayarang bills. Tumingin si Alessandro sa babae na may pag-aalinlangan. Huminga ito ng malalim at kinuha ang kamay nito. Let's take this relationship into the next level. Panimula nito at marahang pinisilang kanyang kamay. Will you be my girlfriend? Kasabay ng tanong ng lalaki ay ang biglang pagsabog ng mga kulay na fireworks na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Lumitaw ang maaliwalas na mukha ni Alessandro na naliliwanagan ng mga paputok. May pagdadalawang isip sa mga mata ni Cassandra habang hindi makapagsalita dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ito ang unang beses na may nagtanong sa kanya. Si Alessandro din ang unang nanligaw sa kanya sa kabila ng kanyang personalidad at delikadong trabaho bilang pulis. Kahit sa maikling panahon na magkasama sila, ramdam niya ang effort nito para makasama siya.
Ngayon lang niya naranasang tratuhin na tila isang prinsesa. You don't need to answer now. Tell me when you're ready. You know what? Saglit na huminto si Cassandra, na pilit hinahanap ang salitang naipit sa kanyang lalamunan. I'm kinda curious. What is it like to have someone by my side? Matagal niyang hinahanap ang ganitong pakiramdam. Ang pagkakataon na makabalik sa kanya ang pag-ibig na ibinibigay niya. Pumikit siya at muling pinag-isipan ang desisyon sa huling pagkakataon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at tumingin sa mga mata ni Alessandro na naghihintay ng sagot mula sa kanya. And I want to experience it with you. Hindi may paliwanag ni Alessandro ang nararamdaman. Alam niyang pagkukunwari lang ang lahat. Ngunit ba't di niya mapigilang ngumiti habang pinapanood ang kumikislap na mata ng babae sa ilalim ng madilim na gabi. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, SPO1 Reyes. Bungad ng utility ng presindo nang dumating si Cassandra na may maaliwalas na muka. Mukhang may nagpapasaya na sa'yo ngayon ah. Ngumiti lang si Cassandra at umupo sa kanyang desk habang binabasa ang mensahe ni Alessandro. Ganito pala ang feeling ng may kasintahan. Kahit sa simpleng update lang, kinikilig siya. Nako, Sir Gio, mukhang naunahan ka na. Anang utility at tinuro si Cassandra na may tinatagong malawak ng ngiti habang nakatingin sa monitor. Kamusta dito kagabi? Tanong ni Gio dito. At umupo sa tabi nito. Eto, ayos lang. Nga pala. Actually, kagabi nagtanong siya kung pwede daw ba siya manligaw eh. Pumayag ka? Usisa ni Gio at muling tinignan ng kabady na hindi maiwasang mag-alala. Hindi. Lumingon si Cassandra na hindi napigilan ng sarili sa sobrang saya. Sinagot ko na siya kasi. Ano? Kunot noon itong tanong at tumayo. At agad niya hinipo ang noon ni Cassandra upang tingnan kung may sakit ito o wala. Seryoso ka? Mahirap para kay Gio na paniwalaan ang sinasabi nito. Paano sinagot kaagad nito ang lalaking saglit pa lang nito nakikilala? Samantalang siya, matagal nang nagpaparamdam dito, hindi man na nagkaroon ng pagkakataong manligaw. Oo, para saan pa yung ligawan, di ba? Kung pwede niyo naman akong ligawan araw-araw na magkasama kami. Sagot ni Cassandra na tila lumilipad sa ulap ang kanyang pakiramdam. Bagal mo kasi Sir Gio eh. Sabat ng utility na nagmamap sa tabi. At pinapakinggan ang kanilang usapan. Sinamaan ito ng tingin ni Gio kaya dali-dali itong nagmap palayo. Masyado ka naman yata padalos-dalos sa desisyon mo, Cassandra. Ni hindi mo man lang kinilala yung tao. Paano kung may masamang motibo yun sa'yo? O ba naman? Daig mo pa nanay ko maner mo na. At least siya, chill lang. Saka, paano magkakaroon siya ng masamang motibo? Nagpakilala nga siya kay mama. Kahit na. Bahagyang lumakas ang boses ni Gio na hindi makapaniwala sa pagdadahilan ng kabady niya. Hindi mo masasabi agad ang intensyon ng lalaki. Baka kaya ka nililigawan dahil may gusto siya makuha sa'yo. Ano naman makukuha niya sa akin? Mapait na natawa si Cassandra. Wala naman akong pera. Alam mo yun, Gio. Saka mayaman siya. Tsaka, kahit sinong babae pwede niya makuha. Bakit ako pinili niya ligawan? Paano kung tauhan pala siya ni Serpente? Kaya ka lang niya nililigawan para makuha ang loob mo. At pasunurin ka sa gusto niya. Hindi pa rin mawala sa isip niya na maaaring may kaugnayan ng Romano Group of Companies na pinamumunuan ni Alessandro sa sindikatong grupo. Sa ngayon wala siyang matibay na ebidensya upang patunayan to. At lalabas na sinisiraan niya ang nobyo ni Cassandra kapag pinaalam niya agad ang kanyang hinala. Hindi ba pwedeng maganda lang ako sa paningin niya? Sarkastikong tanong ni Cassandra na pilit tinatago ang pag-aalangan. Kung ganon, mag-iingat ka na lang. Alam ko matalino ka naman. Kaya nga, nauna ka maging senior police sa akin. Kahit bago ka lang sa serbisyo. Sana wag mo lang ipahamak yung sarili mo sa desisyon mong to. Malalim na buntong hininga na lang ang naitugon ni Cassandra. May punto ang kanyang kabady. Ngunit pilit niyang binabaliwala sa pag-asang mahal siya ni Alessandro. You look tired. Komento ng lalaki na sunduin siya nito sa trabaho. Ilang araw na simula nang huli niya ito makita.
Matapos magpaalam na mag-overtime sa presinto. Don't even ask. Wala sa mood niyang sagot at ibinagsak ang katawan sa passenger seat. Working on a new case? Umiling si Cassandra na pagod na pagod. Serpente pa rin. I just found out na may mga minor na involved sa human trafficking business nila. Can you imagine? Mga batang walang muwang ang ginagamit niya para sa pera? That's horrible. Komento ni Alessandro na nag-iisip. Wala siyang matandang involvement ng grupo niya sa minor na mga bata. Sigurado siya may gumagamit ng pangalan niya. Daan muna tayo ng 7-Eleven, gusto ko na ice cream. Agad na bumaba ng kotse si Cassandra at dali-daling bumili ng isang tub ng ice cream. Ngunit nang palabas na siya, may isang bata na nagbukas ng pinto para sa kanya. Ate, kahit bariya lang po. Sabi nito at nilahad ang kanyang palad. Jan? Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Cassandra nang mamukaan nito. Tagal ka na hinahanap ng mama at papa mo ah. Paano ka nakarating dito? Mahigit 1 taon na nakalipas nang humingi ng tulong ang mga magulang nito sa kanya. Lubos na dinamdam ng mag-asawa ang pagkawala nito na nagkasakit ang ama ni Jan. Malaki din ang pinagbago ng bata na nasa edad 10. Nangayayat ang katawan nito at napupuno ng pasa at sugat ang mga paa pati braso. Senyales na sinasaktan nito. Ate, yumuko ito at sinipat ng tingin ang tao sa likuran ni Cassandra. May problema ba, miss? Tanong ng isang lalaking dumating at hinila si Jan. Oo, meron. Matapang na sagot ng babae. Kilala ko ang batang yan. At hindi ka ang magulang niya. Bakit? Sino ka ba para makaalam dito? Tinignan niya mula ulo hanggang paa si Cassandra na mas matangkad sa kanya. Pulis ako. Pinakita niya ang badge at hinila si Jan. Inaaresto kita sa kasong kidnapping, human trafficking at child abuse. Anong kaguluhan to? Isang matabang lalaki na nasa edad 50 ang lumapit kasama ang grupo ng kabataan na may dalang mga sandata na pinalibutan sina Cassandra. Parak boss. Kilala raw ang batang to. Agad nagtago si Jan sa likod ni Cassandra na nanginginig na makita na dumating ang lalaki. Lalo siya nagalit sa ginawa nito sa bata. Kita niya rito ang magkahalong sakit at trauma na dulot ng sindikatong ito. Kayo ba may gawa nito kay Jan? Pagkatapos siya ilayo sa mga magulang niya, itinuring niyo pa siyang masahol sa hayop? Chip, masyado ka naman masakit magsalita. Sabi ng boss, at sinindihan ng pangalawang stick ng sigarilyo na kinuha mula sa kaha. Hindi ba't nagbabayad naman ako sa inyo para magbulag-bulagan? Wala rin naman kayong pinagkaiba sa amin eh. Binuga nito ang usok sa mukha ni Cassandra upang lalo itong asarin. Bukod doon, ito rin ang tipo niyang babae, maganda at palaban. Kaya siguro hindi ka mahal ng nanay mo. Bukod sa pangit mo na, baho pa na hininga mo. Sabi ni Cassandra, saka hinila papalayo si Jan. Ngunit agad silang hinarang ng mga tauhan nito. Hinablot pa ng isa ang buhok ni Cassandra upang hindi siya makagalaw. Boss, turuan na natin ang leksyon ng babaeng to. Sabi nito habang nagpupumiglas si Cassandra. Huwag ka mag-alala. Marunong ako magpaamo na matapang na babae. Idinikit nito ang talim ng balisong sa mukha ni Cassandra. Humigpit ang hawak ni Cassandra sa kanyang baril na nasa bulsa ng kanyang jacket. Kailangan niyang magtimpi. Kung hindi, magkakaroon ng malaking kaguluhan dito sa pagkakataong maubos ang kanyang pasensya. I would not do that if I were you. Sabi ng boses mula sa kanilang likuran. Bumungad ang mukha ni Alessandro na may kalmadong mukha habang hawak ang cellphone sa kanyang tenga. Isa rin ang nagpatigil sa boss at agad niyang tinignan na screen ang kanyang cellphone. Mula ang tawag na yun kay Serpente. Muli tinignan niya ang mukha ni Alessandro na unti-unting kumukurba ang mga labi. Mabilis na nawala ng kulay sa mukha ang boss nang mapagtanto kung sino ang kanyang binabangga. Hindi nito maaaring malaman na ginagamit niya ang pangalan ni Serpente
at siguradong uubusin sila nito. Dali-dali itong tumalikod at inaya ang mga tauhan na umatras. Pero boss, paano to babaeng to? Bitiwan mo na! Mariing utos ng boss sa tauhan nito na tila isang tutang umurong ang buntot. Walang nagawa ang tauhan nito kundi sumunod. Agad na hinilan ni Alessandro si Cassandra at tinago sa kanyang likuran. Marahan niyang pinisilang kamay nito na tinitiyak na poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Dali-daling nagpulasan ng mga grupo ng sindikato. Agad na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Cassandra nang tuluyan silang nawala sa kanyang paningin. Are you okay? Tanong ni Alessandro na may malumanay na tono. Taliwas sa pinakita nito kanina. Sinong tinawagan mo? Ba't parang takot na takot sila makita ka? Sunod-sunod na tanong ni Cassandra na naghihinala. Sorry, late ako nakarating. Tumawag ako ng backup, mga pulis. Niyakap niya agad si Cassandra upang iwasan ang pag-uusisan nito. You shouldn't have experienced that. Kung maaga lang ako nakapunta dito. Ang totoo niyan, nag-aalangan siyang tulungan to. Ang plano niya ay hayaan ito mapasabak sa gulo. Ngunit di niya napigilan ng sarili nang makitang nasasaktan ito. May kung ano nag-trigger sa kanyang galit at nagawa niyang isang kala ng kanyang pagkakakilanlan. Matapos magsidatingan ng backup at ilang social worker upang kunin si Janjan, napagdesisyonan ni Alessandro ni hatid na ang babae pa uwi. Mahimbing ito natutulog sa passenger seat matapos ang mahabang araw. Payapa ang mukha nito na hindi batid ang panganib niyang hatid. Hinila niya ang suot na jacket at marahang ikinumot dito. Ang dami-dami niyang pagkakataon para patayin si Cassandra. Pero ba't di niya nagawa? Ano pa ang gusto niyang malaman dito? Tumigil siya sandali upang kunin ang cellphone sa kanyang hita na nakatulugan niya sa pagod. Hindi yun nakalock, kaya isang bug ang kanya nilagay upang mamonitor ang galaw nito sa investigasyon. We're here. Salamat ha. Ingat ka sa pag-uwi mo. Inaantok na sabi ni Cassandra. Ngumiti ito sa gitna ng pagod. Humalik pa ang babae sa kanyang pisngi. See you later, love. Paalam ni Cassandra bago tuluyang bumaba ng kotse. Nanatiling tulala si Alessandro habang hawak ang manibela at pinagmamasdan si Cassandra na papasok ng kanilang bahay. Hindi ito ang una niyang halik pero bakit biglang ganito kabilis ang kanyang puso? Tila umaaliwalas din ang kanya nakikita at parang nagniningning ang paligid sa kanyang paningin. This wasn't supposed to happen. Do you understand the risk you are taking? Sigaw ng kanyang kapatid at binato ang larawan niya at ni Cassandra na magkasama. It's just a silly game with your sister. Sarkastikong sabi nito at sumandal sa upuan. She is just an important piece to protect us. I just need to have her closer to clean up your mess. Isang folder ang nilapag niya sa kanyang mesa. Naglalaman niyon ng litrato at bank statements na nag-uugnay sa kapatid niya at ng dating hepe. Nagsimula ang hinala niya rito nang minsang maengkwentro ni Cassandra na napalitan ng dating hepe na may hawak ng aso. Na-recover ni Alessandro ang recording ng usapan ng dalawa tungkol sa planong pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Batid niyang mainggit ang kapatid niya sa kanya. Matapos ipabana ng kanyang ama ang posisyon bilang bagong serpente bago ito mamatay. Maging siya hindi makapaniwala sa desisyon ng kanyang ama, ngunit kailangan niya pa rin itong panindigan. Bukod pa doon, malaki rin ang galit sa kanya ng kapatid dahil sa katotohanang anak siya sa labas. Tumayo siya, sumilip sa bintana kung saan nagpapakita ang liwanag ng sinag ng buwan. Naaalala niya ang kanyang ina, na naging kakampi niya sa lahat ng bagay. Ngayong wala na ito, tila naiwan siya mag-isa, hawak ang mabigat na responsibilidad. I never asked for this position. But we will all be damned once this falls apart, Alexa. Malamig na sabi ni Alessandro. Then why won't you step down and hand me the position? If you think you could not handle the job, then give it to me and live quietly with the girl you're playing with.
You think you're competent enough when you just can't find a proper way to kill me? Marahang umiling si Alessandro at tinitigan to sa mata. Lumapit siya dito at bumulong. Try harder next time, my dear sister. Love, huwag mo muna ako sunduin ah. May operation lang kami. Pagpapaalam ni Cassandra kay Alessandro sa kabilang linya habang nagsusuot ng bulletproof vest. Rinig ni Alessandro ang hiyawan ng mga kasamahan ni Cassandra na naghahanda para sa operasyon. To where? Sama ni Laporte. May na-receive kaming tip na magbababaraw ng kontrabando ang grupo ni Sorry, I wasn't supposed to tell you that. I'll call you later, bye. Mabilis nagbago ang mukha ni Alessandro. Lingid sa kaalaman ni Cassandra. Nagsisimula na din kumilos ang grupo ni Serpente. Dahan-dahang lumapit ang mga SWAT patungo sa barkong nakadaong na sinasabing naglalaman ng mga kontrabando para sa sindikatong grupo ni Serpente. Maingat silang naglalakad papasok. Sinisigurong walang threat mula dito. Sigma 2, report your position. Utos ni Cassandra habang pinapanood mula sa kabilang parte ng daungan ang live feed ng paggalugad dito sa barko. Hindi ito ang inaasahan niya makita. Tila wala itong laman at inabandona ng mga sakay nito. All clear. Radyo ng team leader ng grupo kay Cassandra. Walang tao sa loob ng barko pero nandito ang. Isang nakakabinging pagsabog ang narinig ni Cassandra mula sa malayo. Agad siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan ng pagsabog at nakumpirma na yun nga ang barko ni Serpente. Nang hinang bumagsak siya sa malamig na simento. Habang pinapanood, ang mabilis itong pagtupo kasama mga miyembro ng SWAT. Reyes! Sigaw ni Gio at agad tong inalalayan makabangon. Tulala ito habang nakatingin sa barko, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito ang oras para magluksa. Tinignan niya ang kasamang nag-aalala sa kanya. Everyone, check for any survivors. Garin! Call the bomb squad. Secure the area. Siguraduhin yung wala makakapasok na sibilyan dito. Mabilis na kumilos ang team sa utos ni Cassandra. Malungkot niyang inireport ang nangyari sa kanyang hepe. Wala ni isa sa mga sumampa sa barko ang nakaligtas sa pagsabog. Hindi nito maiwasang magalit at sisihin siya sa kinalabasan ng operasyon. Sigurado ba kayong wala nakakaalam ng plano natin bukod sa team? Kapamilya, kaibigan, boyfriend? Tanong ni Hepe. Isa yan sa mga basic protocol na madalas hindi nasusunod. Wala po, Chief. Mabilis sa sagot ni Cassandra. Ngunit agad siyang napayoko ng maalalang. Nabanggit niya ang classified information na yon kay Alessandro. Bigla siyang nanlamig sa kanyang napagtanto. Imposible. Tila tumagos sa kaliwang tenga ang mga sumunod na sinabi ng kanyang hepe at mabilis na lumabas ng opisina matapos madismiss. May hinalungkat siya sa files ni Serpente sa kanyang mesa, pati ang ilang ledger na kanilang na-recover. Dating pag-aari ng Romano Group of Companies, ang lupang pinagtatayuan ni Serpente ng illegal na pogo, pati ang ilang ari-arian ng sindikatong grupo mula sa kumpanyang yon. Aminado siyang na-overlook niya yon sa investigasyon. Naging bias siya sa kanyang nobyo. Ngunit, sirkumstansya lahat ng ebidensyang to. At malaki ang chance na mali ang kanyang iniisip. What's with the long face? Tanong ni Alessandro nang sunduin siya nito. Nothing. It's okay. Tell me whenever you're ready. Sumulyap ito sa kanya at marahang inayos ang kanyang buhok. I'm always here to listen. Naging sanhi yun upang mag-unahan ang mga luhas sa pisngi ni Cassandra na kanina pa niya pinipigil. Ang bigat na masyado na kanyang dinadala para pasanin to na mag-isa. Marahan siyang inalo ni Alessandro at kinulong ito sa kanyang braso. Bakit ganito? Sa isang ngiti nito, napapawi ang kanyang masamang hinala dito. Paano ngang mabait niyang nobyo masasangkot sa masasamang tao tulad ni Serpente? Pakiramdam niya ang sama niyang partner para paghinalaan ito ng ganito. Ngunit paano kung tama ang kanyang hinala? Sa kabilang banda,
Hindi maunawaan ni Alessandro kung bakit tila nasasaktan siyang makita itong umiiyak. Lalo pa at siyang dahilan ng pagluha ng kanyang nobya. Tahimik siyang sumilip sa bintana ng bagong gawang Pogoland. Matapos ang pagpapasara ng naunang iligal na Pogo, napagkasunduan nila at ng bagong investor niya na magpatayo sa ibang lugar, malayo sa mata ng otoridad. Hindi niya alam bakit tila hindi siya masaya na naipatayo na ito. Hindi na siya natutuwang makita ang mga parokyano na patuloy na nahuhumaling sa sugal. Hindi niya na kayang tignan sila na unti-unting sinisira ang sarili. Why don't you just kill her? Mungkahi ni Alexa matapos mabalitaan na nangyari sa Manila Port. Don't tell me you're starting to fall for her? Hindi umimik si Alessandro, na nakatingin pa rin sa bintana. Umiling si Alexa na nang-aasar. My dear brother, it wasn't just a simple curiosity. You have all the chance to kill her. But here she is, alive and ready to kick your ass. Once she found out that you are the monster she is chasing. Kinuha niya ang bote ng wine at tumunga. Are you starting to dream living a normal life with her? Where she doesn't need to chase you and you don't have to hide? To be honest, you two look like a great couple. One happy, ironic couple. I'm so glad that you two clicked after that blind date. You were the one who set us up. Kunot noong tanong ni Alessandro. Hindi siya makapaniwala na nagawa nitong planuhin ang pagtatagpo ng landas nila ni Cassandra. Yes. I thought you're going to grab the chance to kill her. I never expected you to date her. Finally, you have the chance to step down. And the reason? That girl. And what makes you think that I will hand you the position? Tanong ni Alessandro na tila kinokonsidera ang alok nito. I'm the only one who can provide protection for the both of you. Once you step down, I will protect your identity from her, and she will never know that you've been the serpente she's chasing. I will also allow both of you to stay in another country away from here. What do you think? Keep on dreaming, Alexa. Lumipas ang ilang buwan ng patagong investigasyon. Kahit anong pilit ni Cassandra na alisin ang kanyang hinala kay Alessandro, isang panibagong ebidensya ang lumalabas na magtuturo na ugnayan nito kay Serpente. Ilang empleyado ng Romano Group of Companies ang na-identify na nagtatrabaho din sa grupo ni Serpente. Isang intel ang natanggap ng team ni Cassandra tungkol sa assistant ni Serpente. Huli itong nakita na tumutuloy sa isang 5-star hotel na pagmamay-ari ng kumpanya ni Alessandro. Agad na nagtungo ang grupo ni Cassandra upang magsagawa ng surveillance sa kinaroroonan nito. Nang makatsyempo, agad nilang sinugod ang kwarto kasama ang ilang miyembro ng SWAT. Wala itong nagawa kundi sumuko sa mga otoridad kung saan dinala siya sa interrogation room. Si Serpente, hindi ko alam. Nanunuyang sabi nito habang kaharap si Cassandra. Baka nasa tabi-tabi lang. Siguro nanay mo, kapatid mo, o baka syota mo. Tila naiwan sa kanyang isip ang huling salitang sinabi nito na parang isang pahiwatig. Tumawa pa ito na parang nasisiraan ng ulo. Ngunit hindi yan bumenta kay Cassandra. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Inilapag ang isang larawan sa mesa. Hindi siya nagsalita at hinayaan ito magbigay ng sariling konklusyon. Ang huling barahan na ayaw niyang gamitin, ngunit wala siyang ibang choice. Kailangan niyang gamitin ang pamilya nito upang kumanta. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kung may konsensya ka, huwag mo idamay ang pamilya ko. Hindi pa rin sumagot si Cassandra habang nakatingin to sa kanyang mga mata. Ilang ulit na palanok ang lalaking kausap, kasabay ng malamig na hangin mula sa aircon ng interrogation room. Sa Batangas, bubuksan na panibagong Pogoland. Hindi nito natapos sa sasabihin nang biglang bumula ang bibig nito at bumagsak matapos mag-seizure. Sinubukan pa nila itong i-revive, pero namatay din kalaunan nang tuluyang kumalat ang lason sa katawan nito. Natagpuan sa bulsa nito ang ilang piraso ng tablet na may cyanide. Bago pa man tumadala sa interrogation, pinlano na nito magpatiwakal.
Walang inaksayang oras ang grupo ni Cassandra at agad naghanda na magkasa ng operasyon sa binanggit nitong lugar. Isa lang ang panalangin niya. Huwag sana niyang makita si Alessandro doon. Isang engrandeng kasiyahan ang pinasinayaan ng grupo ni Serpente sa pagbubukas ng bagong Pogoland. Dinaluhan niyo na iba't ibang investors mula sa iba't ibang bansa. Karamihan dito mula sa angkan ng kilalang pamilya at politika na inaaliw ng mga miyembro ng orkestra. The highlight of this event. May I invite Serpente to the stage of this hall for ribbon cutting and officially pronounce the opening of Pogoland. Suot ang maskara matikas na tumayo si Serpente sa podium. Namayani ang palakpakan sa paligid nang matapos ang kanyang opening remarks at paggupit ng ribbon. Ngunit sa gitna nito, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Serpente. Isang notification na nasa malapit lang si Cassandra. Sa isang iglap, bata-batalyong pulis at sundalo ang pumasok para sa raid. Pinalibutan nito ang mga bisita na nakatutok ang mga high-powered na armas. Sa pangunguna ni Cassandra, una niyang nilapitan ang pinuno ng malaking sindikato. Sa pangalawang pagkakataon nagkaharap silang muli. May kung anong bagay ang tila bumagabag sa dibdib ni Serpente nang makita matapang nito muka. Serpente! Tawag ni Cassandra at pinakita ang waran. Di niya akalain na ang nobya niyang ito ay mas nakakatakot kapag nasa gitna ng trabaho. Taliwas sa ugali nito tuwing sila'y magkasama. Sa gitna ng pagbasa ni Cassandra ng waran, isang linya ng sniper ang namataan ni Serpente na tumutok sa ulo nito. Agad niyang hinila si Cassandra at isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mabilis nagkagulo ang paligid habang gumaganti ang panig ng otoridad sa mga tauhan ni Serpente. Nakabalot ang braso ni Serpente sa katawan ni Cassandra habang napapalibutan silang dalawa ng close-in security nito. Sa gitna ng palitan ng putok, may ilan pang tauhan ni Serpente ang bumagsak. Bakit nga ba siya pinoprotektahan nito? Dahan-dahang inangat ni Cassandra ang kanyang muka. Pamilyar ang kanyang presensya. Pamilyar ang bisig na nakayakap sa kanya. Sinilip niya ang mukha ni Serpente na natatakpan ng maskara. Alessandro? Ramdam ni Serpente ang paninigas ng kanyang katawan at muling tinignan ang mukha ni Cassandra. Nag-unahan ang luha sa pisngi ng babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inablot ni Cassandra ang suot nitong maskara. Naliliwanagan ng spotlight. Malinaw na naipakita ang taong nasa likod ng maskara. Ang unang lalaking minahal niya. At ang halimaw na kanyang tinutugi sa iisa. Hindi siya makahinga. Agad na inagaw ni Alessandro ang maskara at muling sinuot yun sa kanyang mukha. Wala na siyang oras magpaliwanag. Mabilis siyang tumakbo papalayo habang nakakover ang kanyang mga tauhan sa kanya. Reyes! Tawag ni Gio nang makita si Cassandra matapos iwanan ni Serpente. Agad nitong inakay paalis sa stage ang babae habang patuloy ang pag-ulan ng balas sa paligid. Sa pangalawang pagkakataon, nakatakas muli si Serpente habang naiwan ang dose-dosenang casualty sa kanyang panig. Bukod pa doon, nahuli din ang mga malalaking isda na sumusuporta sa grupo nito. Ngunit kahit huli na sa akto, nagawa pa ng iba na magsinungaling sa harapan ng madla. Nanatiling tikom ang bibig ni Cassandra habang kinakausap siya na hepe tungkol sa involvement niya kay Serpente na kanyang naging nobyo. Isang preventive suspension ang pansamantalang ipinataw sa kanya habang gumugulong pa ang kaso. Nawala na rin ng tiwala sa kanya ang mga kabaro matapos mabalitaan ang totoong katauhan ni Alessandro. May kuro-kuro pa nakasabwat si Cassandra ng sindikatong grupo upang pagtakpan ng investigasyon. Ayos ka lang. Tanong ni Gio nang lumabas ito sa opisina ng hepe. Isang marahang tapik sa likod ang kanyang ginawa upang pakalmahin to. Magre-resign na ako, Gio. Bakit? Hindi ko alam kung deserve ko pa ba maging pulis. Kasalanan ko to lahat eh. Kung ba't namatay sila sa pagsabog. Sabi ko sa kanya kung saan ako pupunta noong araw na yun. Sagot ni Cassandra, nanginginig ang katawan. Hanggang ngayon patuloy pa rin siyang dinadalaw ng konsensya.
dahil sa nangyari. Mahigit 10 buhay ang kapalit ng pagiging tanga niya sa pag-ibig. Kasalanan ko. Binigay ko ng buo yung tiwala ko sa pag-asang totoo siya sa akin. Ginamit ng pala niya ako. Tanga ko, parang hindi agad makita yun. Tanga ko. Wala kang kasalanan, Cassandra. Nagmahal ka lang. Umasa kang totoo siya sa'yo. Kasalanan niya to. Pinaglaruan ka niya para makuha niya ang gusto niya sa'yo. Nanatiling tahimik si Cassandra. Hindi niya inasahan na ito ang unang kakausap sa kanya matapos siyang balaan ito tungkol sa totoong intensyon ni Alessandro. Kasalanan niya. Sinayang niya ang isang tulad ko. Hindi maiwasan ni Gio ang manghinayang. Kung naging mas matapang sana siya para sabihin kay Cassandra ang tunay na nararamdaman, siguro hindi siya masasaktan ng ganito. Sunod-sunod ang naging raid sa mga ari-arian ng Romano Group of Companies. Walang sulok ang tinira sa bawat building. Mahanap lang lahat na ebidensya na mag-uugnay sa sindikatong grupo. Gayong lumabas na sa publiko ang tunay na pagkakakilanlan ni Serpente. Naka-freeze lahat ng bank account at naglabas na rin ng whole departure order ang korte para kay Alessandro at sa lahat ng involved dito. Isang presko ng ginanap upang i-anunsyo sa lahat ang tunay na katauhan ni Serpente. Ang gobyerno ay maglalaan ng 10 milyong pabuya para sa kung sino makakapagturo sa kinaroroonan ni Alessandro Romano, alias Serpente. Ipinaliwanag sa screen ang larawan ni Alessandro. Gayon din ang ilang impormasyon na makakatulong sa publiko na makilala ito. Ngunit bigla itong nag-static. Nag-play ang isang video. Isang pamilyar na mukha nagpakita dito. Good day everyone. Panimula ni Alessandro. Agad na bitawan ni Cassandra ang kanyang hawak ng marinigang pamilyar na boses mula sa TV. Malaki ang pinayat nito. Lumalim ang mga mata. Kahit 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Sa kabila ng ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya, kahit papaano nakahinga siya ng maluwag na malamang buhay pa ito. First and foremost, I want to extend my deepest apologies to everyone who has suffered because of me and my organization. I understand that no words can undo the pain and damage we have caused. I am not here to seek forgiveness, but to take responsibility for my actions. That is why I am surrendering myself, on one specific condition. Tila tumigil ang mundo. Halos lahat nakaabang sa kanyang sasabihin. Marami ang nagulat sa biglaang pagsuko nito. I want SPO1, Cassandra Reyes, to be reinstated to her post. I will only turn myself if she's the one who will read the warrant for the 3rd time towards me. Pansamantala siyang huminto at yumuko na tila iniiwasan ng kamera. O Cassandra, I want to extend my apologies for breaking your heart and using you for my own gain. I know. You still blame yourself for the death of your colleagues, where in fact I'm the one who murdered them. I'm sorry. You're the sole reason why I want to be a better person. Cassandra, you know where to see me. Mag-isa nakaupo si Alessandro sa isang bench ng Enchanted Kingdom habang pinagmamasdan ang makukulay na ilaw sa paligid. Hindi tulad na nakaraan, tahimik ang lugar matapos pansamantalang ipasara ito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakas. Hindi lang sa batas kundi sa tunay niyang nararamdaman. Bakit bigla kang sumuko? Malamig na tanong ni Cassandra pagdating niya habang nakakubli ang mga kasamang SWAT. I don't know. I just realized that this is not the life I wanted. You are the one who made me realize that. So tell me, minahal mo ba ako? O lahat ng iyon? Puro pagpapanggap lang. To be honest, my intention was to use you. Kayang-kaya kitang patayin, Cassandra. But my curiosity, to why are you staying to be kind despite knowing how messed up this world is? It changed me. And suddenly, nahulog na ako bigla. Mahal mo pa ba ako?
Diretsahang tanong ni Cassandra. I don't deserve you, Cassandra. Yumuko ito na tila walang pag-asa. Yes or no, Alessandro? Yun lang ang kailangan ko. Yes, I love you. That I am willing to give up everything I have just to be with you. That's enough for me. Hihintayin kita hanggang matapos ang sentensya mo. Is there any hope for me? After everything that I've done to everyone? Oo, may pag-asa pa para sa'yo. When in fact you are here to take responsibility and thank you for taking the first step. Kinuha ni Cassandra ang kamay nito at marahang pinisil. Nagbigay ito ng lakas na loob sa kanya upang hanapin ang kabayaran sa kanyang kasalanan. I promise to be here for you, whatever happens. Pinusasa ni Cassandra si Alessandro habang binabasa ang waran. Nagsilabasan din ang grupo ng SWAT upang escortan sila habang nagkumpulan ng media. Nakaabang sila upang tunghayan ang pagsuko ng puno ng isang pinakamalaking sindikato sa bansa. Habang buhay, na pagkakakulungan naging hatol ng korte. Isa yung malaking tagumpay hindi lang sa panig ng kapulisan kundi sa buong bansa. Marami ang naantig sa kwento ni Alessandro at Cassandra. Pagkalipas ng 10 taon, isang executive clemency ang pinataw ng bagong presidente kay Alessandro. Matapos tulungan ng kapulisan upang tuluyang buwagin ang kanyang grupo, pati na ibang sindikato. Pinayagan siya makalabas ng kulungan, ngunit nasa ilalim pa rin ang probation. Sa unang hakbang niya paglabas ng kulungan, isang maliwanag na sikat ng araw ang sumalubong sa kanya. Napapikit siya sandali, ninanamnam ang init nito, tila bumabati sa kanyang bagong buhay. Sa kanyang pagdilat, inilibot niya ang tingin sa paligid. Hinanap ang pamilyar na mukha na kanyang inaasa makita. Isang malawak na ngiti ang sinalubong ni Cassandra, suot ang uniforme nito. Matagal man ang panahong lumipas, ngunit walang nagbago sa kanilang pagmamahalan. Parang saglit na bumagal ang oras, nang dahan-dahang humakbang ito papalapit sa kanya. Hi! Bati ni Cassandra, na hindi makapaniwala na nasa harap niya na ngayon ang lalaking matagal niya nang hinihintay. Ngumiti si Alessandro, ngunit hindi makapagsalita. Sa halip, binagsak ang dalang gamit at mabilis lumapit kay Cassandra. Niyakap niya ito na mahigpit, na puno ng pagkasabik sa loob ng mahabang panahon. I miss you. Sabi ni Alessandro na umiiyak sa tuwa. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na malaya na siyang yakapin ng taong dahilan. Bakit nagsusumikap siyang magbago? Naging mahirap ang buhay sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa tuwing inaalala niya ang tagpong ito, patuloy siyang umaasang makalaya. Ako rin. Miss kita. Gumanti ng yakap si Cassandra. Nakatulad ni Alessandro, sabik na sabik din. Naniniwala si Alessandro. Si Cassandra ang pag-asang binigay sa kanya ng langit upang tuluyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Nagsilbi itong liwanag sa kanyang madilim na nakaraan. Para kay Cassandra, hindi pa sapat ang nagawa nito upang patunayang totoo ang kanyang pagmamahal. Magkahawak kamay silang naglakad papalayo. Magkasamang haharapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Wala ng pagkukunwari, wala ng pagsisinungaling, at wala na ring maskarang magtatago ng tunay nilang nararamdaman. The end.